Hello everybody, so welcome to our last topic for pharmaceutical analysis 1, which entitled Determination of Volatile Oil Content in Food Drugs and Oleodes. So the objective of this discussion is for us to discuss the different components of volatile oils as well the often procedure it usually takes place, especially in analysis of volatile oils and other related substances, and also for us to be able to compute the percentage purity or the potency of some samples, and we can interpret it with this analysis too. So the outline of this discussion goes as follows. So we start with volatile oils. Next, next is the phenol content and the assay of volatile oils in peppermint spirits, and some of our sample problems for the analysis and computation. So again, let's have a review with volatile oils. So for bago na naka-encounter, so when say volatile oils, these are the kind of oils that are easily evaporated. For example, sila yung hinahalo sa mga perfumes, sila yung mga amoy na naamoy or oils na amoy na madaling masama sa hangin. Kaya they are also known as ethereal oils or essential oils or sometimes called as essences. So they are generally complex products composed of mixture of compounds and is widely variant chemicals characteristics. So sila ay mga usually galing sa halaman, meron din naman galing sa mga hayop, diba? So once extracted, napakaliit ng amount or um, percentage sa mga halaman or any sources na pinanggagalingan. So yun yung problema sa kanila. Ngayon, it is very complex compound pero very kumbaga unstable siya, madali siyang ma-degrade kasi madali siyang mag-volatilize. So, what are the important components for this volatile oil? So, they are hydrocarbons. So, lahat naman ng fats ay hydrocarbons. Yun nga lang, volatile oils are hydrocarbons of isocyclic series such as pinene, camphene, limonene, bromine, fenchine, dipentene, sylvestrine, and phelandrine. So, yan yung iba't ibang families or groups na nakikita sa volatile oils. And it's because dun sa kanilang chemical structure. So, ngayon, alcohols both in free state in combination with acid as ester sila. So, kaya kapag na-create or na-metabolize sila or na-form sila, tinatawag sila minsan as esterified hydrocarbons. So, alcohol are generally found in volatile oils. So, some of volatile oils then are alcohol containing. Kaya, sa mga gumagawa ng mga pabango, sila yung mga mas paboritong ihalo o madaling maihalo sa mga pabango. Kasi, base ng or yung medium na ginagamit sa alcohol madalas ay ang medium na ginagamit sa perfume madalas ay alcohol. So, ayan sila. So, we have the linalool, genariol, citroniol, terpineol, morniol, menthol, and xanthal. So, yung familiar sa inyo for sure ay ang menthol. So, other group then is yung mga aldehydes. So, ito yung mga often sa food, yung mga vanilla, diba? So, yun ay gawa sa aldehyde. So, syempre, alam naman natin, most aldehyde containing na compounds are very aromatic. Not because they have the aromatic na compound or yung structure, but because yun naman talaga yung common exhibit nila. So, what are the different examples? So, we have the benzaldehyde group, the cinnamic aldehyde, or cinnamaldehyde, salicylic aldehyde, citral, and citronella. So, kasama na dito yung vanilla, which is under the cinnamaldehyde. So, ayan sila. We have also the ketone group. So, they are the most important because meron tayong camphor, cavon, fenchon, puchon, and menthone. So, si camphor na hinahalo lagi o ginagamit are usually the racemic or pag sinabing racemic, it has the presence of D-camphor and levocamphor combined. So, hindi sila pwede paghiwalayin because once mapaghiwalay, they will not exhibit the same function as it is. Diba? So, phenols such as anethol, eugenol. So, eugenol for tooth oil that is used for pain sa ngipin. Ginagamit siya ng mga dentist din kapag may mga halimbawa, magpapasta ka, o di naman kaya may orthodontal surgery ka, diba? So, ganyan.
nilagyan siya. And some of the toothpaste preparation na ginagawa ng dentist, they add eugenol then. So carbachol, safrole, chavicol, so those are under the phenol. So some acids naman, they are often available in free states or present in free state. So usually in small quantities lang sila, same pa rin naman. Um, so these are the different kinds. They have acetic, propionic, butyric, valeric, benzoic, cinnamic acid, hydrocyanic acid. So yan yung mga common na na-encounter. But karamihan sa kanila, mas madalas is nakakombine sila with alcohol due to esterification nga rin na nangyayari. That's why may mga iba na volatile oils na napoform katulad ng sinalil acetate, bornyl acetate, and methyl acetate. And lastly, under pa rin ng volatile oils, we have the sulfur compound groups. So, ito yung mga allyl isothiocyanate. So, ito yung mga nakikita naman o naaamin nyo sa bawang. So, allyl. Yan po yun. So, yan yung mga iba't ibang klase ng volatile oils na i-encounter sa mga halaman at mga hayop at even sa tao actually. So, itong mga to are very important to us para mas ma-identify natin. Again, tulad ng sinasabi ko last time. Importante be able to categorize this because it is helpful for us to identify what kind of extracting medium to be used. Diba? Kasi for example, rich in ano pala siya, phenol. Okay yung alcohol, but not so okay with hexane. So, kapag ganon, you need to parang establish ano bang klase yung gagamitin mo. Same with acid volatile oils. Di naman porket volatile oil siya is alcohol or gagamit ka ng hexane. Since as acid siya, pwedeng maganda gumamit ka rin ng mga base extracting solutions. Diba? Para at least kahit paano, ma-extract out na talaga yung volatile salts na kailangan. And yun yung importante, especially in pharmaceutical analysis kasi kailangan natin silang i-quantify. And for us to quantify them, we need to extract them. Diba? Extraction muna bago quantification. So for information, ito yung mga kanilang structure. Diba? So makikita ninyo bakit siya nasa aldehyde group. So for example, let me highlight this portion. So ito kasi siya, ayan, meron kang aldehyde siya, diba? RCOOH. Diba? And next naman, ito, based din naman sa name, diba? Cumene aldehyde. So, ayan. Common siya sa cumene. Cinnamaldehyde naman is ganun din siya, COOH. Tapos, carvone naman, so ketone. So, ano usually sa ketone, diba? CO, diba? Double band O yan. C double band O. And sa eugenol, because of alcohol. So, ayan siya. So, ganun lang naman, especially sa sa mga volatile oils, parang sila group, diba? If magaling ka sa structuring, makikita mo agad kung yung functional groups visible sa kanila, diba? And from that, you can able to categorize them. So, same with dito. So, we have the citral, genarial, ito yung mga common, myrcene, geraniol, nerol, citronella, limonene. So, ito, syempre, in our computation, pag nakita mo sila yung hinahanap, automatically, ang hinahanap mo is volatile oils. That's why, nilabas natin yung list of volatile oils na meron, diba? Para during our computation, when you found this kind of words or compounds, therefore, volatile oil computation, yung kailangan mong gawin. So, syempre, aside from that, parang another way to identify these volatile oils is not only on the structure, diba? We use physical constant kasi hindi naman tayo agad-agad na parang nag-extract tayo, then we can see the structure, diba? Hindi naman siya ganun. Ngayon, physical constants ay helpful to identify these different oils or volatile oils. So, again, specific gravity is a physical constant. Siyempre, the oil versus the water, the weight using this technometer, kaya na nag-identify yung specific gravity niya. And water, as we know naman, it is, specific gravity of 1. Diba? So, ganun siya. So, dito, sa volatile oils, it is often determined by the Westphal balance.
sometimes, and most of the time ay picnometers. Kasi sa West Bulk Balance, maganda siya if nakakontain siya sa isang bottle and ano siya, tightly closed kasi nga very volatile sila. Kumbaga, madaling mag-evaporate. Sa picnometer naman, kapag hindi naman sobrang volatile yung isang volatile oil, hindi siya as in mataas yung flash point. Kasi pag sabi mataas yung flash point, ang tendency is mabilis siyang mag-evaporate, mabilis siyang mawala na even at ambient or room temperature is from, sabi natin, you have 5 ml, wala yan agad. Mag-evaporate siya agad. So anyway, going back, yung technometer kasi, medyo pinipili lang natin yung volatile oils na ginagamit. Kasi nga, pag tinimbang mo yan, mataas siya. Then maya-maya, sabi mo mga 1 minute mo na iwanan mo yan dyan, hindi mo nagawa, mababawasan agad yung timbang kasi nga, nagvo-volatilize na siya. Diba? So anyway, going back, so specific gravity usually for volatile oils ranges from 0.84 to 1.2 only. So please take note that these oils, okay, are lighter than water. So sila po yung mga orange oil, caraway oil, coriander oil, lemon oil, turpentine oil, and rosemary oil. If yung oil naman is heavier than water, please take note, sila anise, cinnamon, clove, and saffrosas oil. So next, for the physical constant naman is yung rotary power. So rotary power, again, review lang tayo, it is measured by the polarimeter na diniscuss ko sa inyo previously. So the presence of adulterants, it is yun nga, helpful siya to identify yung anong klase siya ng volatile oils. It is also helpful then to able to detect the possible presence of adulterants such as yung alcohol na minsan akala natin isa siyang alcohol volatile oil but sila pala ay isang alcohol talagang literal, nakahalo sila sa mga non-alcohol group volatile oil. Diba? Or di naman kaya is yung turpentine oil. Turpentine oil in volatile oils is the most common adulterant that you can encounter. So, by the use of the rotary power, it can help you parang identify what kind of volatile oil yung present dito. Kasi syempre, once you, may specific sila, numbers, parang like specific gravity, may specific numbers sila na equivalent. So, let's say, at this rotation, no, for example, the camphor, if nakita mo siya, visible siya at levo and visible naman siya with dextro, at certain degrees, di ba? Then, based on the USP, ito yung equivalent degrees niya. Or based on the standard you have, ganun din yung degree niya. Therefore, yun yung masasabi mong identification na siya talaga yun. Pero if, for example, initially alam mo ganitong klaseng oil siya, then you keep on getting yung result na iba. Diba? Pwede kang mag-assume na there's a possibility of presence ng mga adulterants na nabanggit like alcohol and turpentine. So, yun din, nag-rule out din yun sa rotary power, sa polarimeter natin kapag measure tayo. So, napaka-importante na polarimeter in volatile oils. Next naman ay ang refractive index. So, dito, hindi tayo gumagamit ng bricks. Okay, we have two kinds of refractometer. So, yung aberefracto and yung bricks. Yung bricks hindi siya okay dito kasi nga, di ba? If naalala nyo kung paano siya gamitin, papataka doon, sasara mo, then yun na yun. Since hindi siya ganun tightly closed, madali siyang makawala. Unlike the aberefractometer, medyo closed siya compared with bricks. So, please take note naman with the common index values ng mga volatile oil. So, volatile oils at 20 degrees Celsius, okay, ang kanilang refractive index is 1.4 to 161. So, yun yung common sa kanila. Ngayon, if the detection or yung refractive index goes way above, way below, ibig sabihin, there's a presence of adulterant or any extraneous matter. Diba? Kumbaga common sense lang. Siyempre, above, below, possible na may contaminant. Next naman sa distilling range. So, distillation process. So, usually, halaman kapag mag-extract ka, may kita mo naman na nagkakaroon ng separation, di ba? So, may iwan yung pwedeng tubig, then ilipat sa kabila yung alcohol, di ba? And dun sa alcohol na yun, nandun ulit yung volatile oil. Then, i-extract mo ulit siya hanggang sa fully is makuha mo siya. Ngayon, sa kabilang side, meron siyang additional tube connected kasi nga ito ay oils.
'Di ba? So, maliit lang siya at doon ka nagko-collect. So, madalas ginagamit din natin yung distillation setup for this. Pero since ang volatile oils ay super konti, hindi siya ideal din na gamitin at all. So, in distilling range, USP provide a special method for this process. So, syempre, given a scenario na it is different from typical solutions that we encounter in distillation, this is volatile oil. Diba? So, meron ding special kind of glassware na ginagamit para sa kanya na kung saan yung certain dami ng sample, it can only fit specific amount at maximum, di ba? At maximum level. Kasi sobrang konti niya, kumbaga gapatak lang talaga ang kaya makuha nito kapag hindi maganda yung extraction mo. At kung maganda man, marami na yung 5 ml or marami na yung 1 ml. So, ganun siya katindi. So, anyway, isa rin, syempre, iba-iba nga yung flash point. Ang pinag-usapan kasi dito is yung degree Celsius o yung temperature equivalent niya na kung saan siya mag-volatilize, diba? Matatanggal, mahihiwalay. So, yun yung pinag-usapan sa distilling range. Kaya ngayon, kailangan, based on USP, you need to see ano ba yung specific process appropriate kasi baka naman hindi siya pwede mag-function doon o hindi siya nag-work sa ganun. Diba? So, ganun siya. Next then, same, parang under of ano din to, distilling range dito is yung fractional distillation. So, ito is, pag sinabi mo kasi yung fractional, sequential siya. Meron kang distillation setup number 1 na connected sa distillation setup number 2, na connected sa distillation setup number 3, and so on and so forth. Kaya siya fractional. Kasi nangyayari at first stage as a group. Next stage, certain part of the group hanggang sa maging isa na lang siya or na-isolate mo na siya or na-semi-isolate mo na siya. So, yun yung purpose niya. So, again, lagi yan, yung iyong preparation is mixed with a certain kind of medium like hexane, yung typical, o di naman kaya yung alcohol. So, hanggang sa matanggal mo na fully yung alcohol at matira na yung oil. So, ngayon, yun yung ginagamit ngayon sa fractional distillation. Dito, ang kaya natin nangyari dito is for us to extract yung talagang amount lang, yung mismo nating volatile oils, di ba? Minsan, ang process ng fractional setup is hindi depende rin dun sa komplikado yung product o yung phytochemical. So, pwedeng isa, dalawa, tatlo lang siya o di naman kaya anim na setup yung gagawin mo para sa kanya. And, syempre, last ay ang solubility. So, generally, volatile oils are very soluble on or in organic solvents. So, ibig sabihin, organic solvents, yung mga sinasabi ko kanina, like alcohol, hexane, NT na hydrocarbon, solvents, doon sila mas soluble. Kapag hinalo mo sila sa tubig, hindi naman sila maghahalo, di ba? So, ngayon, purity may be well-established based on the fact that all volatile oils exhibit almost all solubility with 90, 80, or 70% alcohol. Kumbaga kahit saan mo ihalo yan, nahalo naman talaga siya. So the presence of adulterants such as turpentine or petrolatum or petroleum oils and other fatty oils can have a slightly solubility which cause now yung pagkakaroon ng turbidity ng solution. So ganito gawin ninyo. So yung mga perfumes ninyo, kapag nakita nyo siya, i-shake nyo siya, and naging turbid siya, possible na nagkaroon na ng formation ng mga nabanggit na mga adulterants. Diba? O di naman kaya pag bumili ka, so clear siya, diba? Then, shinake mo siya. Okay lang na mag-bubbles or cloudy yan. Pero kapag matagal na siya nakastand for a long time, or na-stand mo siya for a very long minutes, diba? Then nakita mo na malabo siya, ibig sabihin na nandoon may nagkakaroon ng presence o namumuo na yung mga contaminants na hindi naman dapat kasama. Diba? So, yun yung ibig sabihin dito. Kasi yun yung factor eh. Ibig sabihin, hindi well extracted. Kumbaga sa fractional distillation, hindi mo pa nakuha yung turpentine out mula dun sa pag-extract mo na yun. Tapos pala, isa rin, for example, if mahilig kayo sa mga perfumes, diba? If yung nabili nyo is sobrang tagal ng stay niya, pwede nyo siyang gawing palabnawan. Ito yung ginagawa ng ibang business eh. Bibili sila ng puro, then dalagyan lang nila ng alcohol hanggang sa tama na siya. Tapos yun na, magkakaroon na ng perfume, diba? So, ganun na, may amoy pa rin naman everything. Kaso ngayon, syempre, ang magiging problem mo naman dito, kaka-transfer mo, kumbaga
prepare mo, mag-evaporate ng mag-evaporate siya kasi very volatile nga siya. So, yun yung disadvantage. Kaya yung iba, mapapansin niyo kung may pabango sila, dahan-dahan, konti-konti lang. Diba? And haluan na lang nila yun, kumbaga i-dilute nila para mas dumami yung preparation ng pabango nila. So, ngayon, the purity of volatile oils are definitely established by the determination of this chemical constants. Actually, it is based doon sa group sila belong. Diba? Nabanggit natin yung iba't ibang groups nila. So, ito, syempre, based on the group. So, we have the ester content, which belong to the ester group of volatile oils. Alcohol for alcohol group. For aldehyde for aldehyde group. Ketone and phenol. So, ngayon, since sila yung mga iba't ibang mga group natin, mamaya, i-discuss natin ano yung mga computations na appropriate para sa kanila. Okay? So, before we go to that topic, let's discuss first yung proper way to store volatile oils. So, nakalagay dito, they should be kept in a well-fitted, tightly stopped, amber-colored bottles. Okay? Bakit? Kasi nga po, they are very volatile. Madali silang mag-evaporate at sumama sa hangin. Ngayon, ang importante ngayon ay itago sila o ilagay sila sa isang lagayan na sisiguraduhin mo hindi makakalabas o makakapasok ang anong klaseng mga hangin. Diba? Kaya, pwedeng vacuum seal, basta well-fitted, basta hindi siya nabubuksan. Diba? Nakikita niyo yung mga pabango ninyo. If yan ay yung parang screw cap, okay, mataas ang chance na mag-volatilize yan. Or di naman kaya, isa rin yan sign na yung pabango mo is hindi ganun katapang o mabilis mawala. Yun yung ibig sabihin mo. Pero kapag ang pabango mo, let's say, siya ay parang nakaklang or parang sobrang, well-fitted, clang, mahirap buksan, hindi nabubuksan. Ibig sabihin, okay, well-store ang pabango mo. Pangalawa, possible na yan ay mataas ang concentration ng volatile oil present, kaya siya very close, very sarado siya. Diba? So, hindi basta-basta makakatakas yung amoy. O hindi basta-basta mag-volatilize yung volatile oil dun sa iyong pabango. Diba? So, next, for pure products to, it is, kumbaga, ang desired klase ng bottle should be amber. Why? Kasi po, amber protects everything from light. Diba? So, pag may light, syempre, there's a heat. And when there's a heat, there's a volatilization that might take place. So, yun yung iniwasan natin. Aside from that, for volatile oils, when they are exposed sa araw or sa ilaw, nagkakaroon ng oxidation, which cause na to left yung parang film-like appearance. Diba? Try to make an example na lang sa bahay. If you have volatile oils, try to expose mo yung fixed oils lang o yung fat oils lang sa volatile oils. Dahan-dahan, nag-volatilize yung volatile oil. Then, mapapansin mo, pag inopen mo siya, mag-try ka mag-scrape, is parang may film or plastic light na may iwan sa gilid. Diba? Kumbaga may siya, may parang remnants, gano'n. Pero pag fatty acid, ano mangyayari? Wala lang. Magiging turbid siya dahan-dahan. Diba? Ganun yung nangyayari sa kanya. So, yun. So, aside din, syempre nagkakaroon discoloration, common observation, diba? So, yun yung mga expect mo sa kanila. So, ngayon, they should be placed in a cool place. Bawal din sa mainit again. Kasi nga, diba, alam naman natin, when the heat increases, the volume of volatile oil decreases. So, they are inversely proportional to each other. So, make sure na, kumbaga, common sense, paano mo siya ingatan, huwag mo ilalagay sa may araw, diba? Para hindi masayang yung volatile oils mo. So, volatile oils from citrus plants may be preserved by the addition of 5 to 10% of fixed oils para nga naman mas stable siya at hindi naman na marami siyang kasama. Pero para mas hindi siya concentrated. Kumbaga nasa tamang amount of volume lang dapat siya. So, for the isolation and distillation, alam niyo na may setup ng distillation, di ba? So, ganito siya. So, meron kang heat dito. So, this is the heat. Then, andito yung initial container mo. Usually, Florence flask yan. Okay? So, yung Florence flask. Yung Florence flask mo is connected sa isang distillation tube. Yung distillation tube mo, may water in, may water out. Diba? Tapos dito sa dulo, so may connected siya. Dito yung magko-collect ka. Okay? So, ngayon, dito ngayon na ipon yung, so, nangyari, diba? Ito ay liquid. Then, nag-evaporate, naging gas. Dumaan sa malamig, yung gas ay naging liquid. So, ngayon, ito ay mga liquid na. So, ano naiiwan dito? Ang naiiwan dito usually ay yung mga naiiwan dito
dito usually is mga tubig, usually tubig na lang yan. Kasi dapat hindi to boiling, okay? Hanggang maaari, bawal ang boiling dito. Kailangan namang warm lang, di ba? So, una, tubig, o di naman kaya is mga solutions na above 100 yung kanilang boiling point at evaporation point. Ngayon, sino napupunta sa dito? Ang napupunta dito is anything na below 100 degrees Celsius. Okay, bakit mga below 100 degrees Celsius? Kasi sila po yung hindi nag-boil. Sila yung hindi pa na-reach yung sobrang taas ng temperature ay kumakawala na agad. Lumalayo na agad. So, yun, dyan sila napupunta. So, yan yung simple distillation setup. Ngayon, ano yung fractional? Ito ngayon is babalik sa gantong setup. So, after niya dito, siya ay magiging sample ulit. Nakakonect ulit sa kanya yung another distillation setup at may magko-collect ulit dito. At isa pa uling setup at gano'n na naman at gano'n na naman hanggang sa makuha na niya yung gusto niya na amount. So, ganun yung process ng fractional distillation. So, usually, this distillation setup, this process is often a steam distillation. And syempre, minsan yung mga containers niyan, they have calibration para ma-measure natin yung amount ng oil o volatile oil na nakukuha. So, we have this also na tinatawag na special distillation apparatus which is designed only for volatile oils or anything na small amount lang yung nakokollect nila. Okay, ibig sabihin, di ba ang common natin, ito, Florence Plus yung ginagamit dyan. Okay, usually ito Florence flask yan, di ba? So, dito, ang madalas natin gamitin dati sa school ay Erlenmeyer na flask. Minsan naman, pag ganito, ang ginagamit is para siyang test tube na may mga small calibration at tightly sealed yan. Pag tinanggal mo yung tube yan, automatically, kailangan mong i-close yan agad. Para siyang vial. So, ganun. Diba? So, kailangan pati is yung ginagamit mo dito is highly stable at hindi siya nagkukos ng any leaching or any absorption. Diba? So, next, yung condenser. Condenser usually is combined with receiver. So, yung condenser mo, ang condenser kasi natin usually, kumbaga ganito kasi isura ng condenser in real life. Diba sa gitna is may pagano'n siya, sa loob. Okay? Ngayon, meron tayong special na condenser na kung saan yung isang side niya is may nakadugtong na receiver. Yung receiver is para siyang tube na ganito ang hitsura. Okay? Ngayon, itong part na to, ito yung kumukonect doon sa Erlenmeyer flask mo. So, ganun siya. Okay? Ngayon, bakit maganda siyang gamitin? Kasi nga, para ma-avoid natin yung possible na pagkalabas o pagkawala ng volatile oils. Kumbaga, mas may ensure mo na yung distillation mo o yung process of extraction mo is makukuha mo lahat. Walang masasayang. Okay? So, ano sabi dito? Usually daw, the complete extraction, okay, para natin buburahin ito. Okay, wait lang. Try natin magbura. Ayan. So, usually, this extraction daw ay tumatagal ng 4 to 8 hours. Okay, hindi lang yan isang distillation. At depende rin yan pala, by the way, sa dami ng preparation na ginagamit mo. So, ito yung isa na ginagamit na flask. Tinatawag siya as Clevenger. So, paano yung setup nito? So, ganito siya. So, dito sa part na to, wait lang, let me draw. Okay, dito sa part na to, dito nakakonect yung sa sample mo. Okay, ngayon yung sample mo, meron siya ang heat ulit. Okay, so yung heat, iinita niya yan, bubula, kukulo, then mag-evaporate. Okay, ngayon dito, may cold dyan or nakababad siya. Then, once okay na, kumbaga, naging gas, mapakonvert ulit siya sa liquid, papatak siya dito. Okay, mag-iipon-ipon sila dito. So, makikita mo yung calibration. So, pag time to collect, ito, yung stopper, meron ka ditong nakakonect na parang small vial, magko-collect siya dito. Okay, ipunin niya yung dyan, yung volatile oils dito. Isa pa is ginagamitan din, for example, sa preparation na to, kapag magkahiwalay na sila, may mga chances kasi na nakahalo siya sa water. So, paano mo ihiwalay yung volatile oils na hindi nag-evaporate na nakahalo sa tubig? So, ganung process ulit siya.
'Di ba? Makikita mo kapag ang oil ay nasa itaas, ibig sabihin siya isang klase ng volatile oil na mas magaan sa tubig. At sino-sino sila? Yung mga nabanggit natin kanina. At kapag mas mabigat naman, sila yung mga oil naman na mas mabigat sa tubig at nabanggit din natin kung sino-sino sila. So, ganun din yung process. Ngayon, yung separation mo, madedetect mo, paano mo malalaman sino ang tubig, sino yung oil. So, pag inislant mo yung tube mo, let's say, di ba nakaganyan siya nung una, pag inislant mo siya saglit, may kita mo yung may naiiwan sa gilid, sa taas. 'Di ba? Ibig sabihin, nasa taas yung oil mo. Pero kapag inislant mo siya at nakikita mo parang walang naiiwan na liquid or parang something shiny. So, yun po, ibig sabihin, mas mabigat po siya. So, parang ano lang siya, basic or parang simple way to analyze sino yung nasa ibabaw, sino yung nasa ilalim. Oil ba or water. So, ito naman yung typical distillation setup na may Clevenger. Ayan yung Clevenger. Nakikita nyo. So, itulad ng sinasabi ko kanina, meron kang heat, water, then usually plant material or nakahalo. Dadaan kasi yung tubig dyan. Magsisip siya dyan. Yan. So, habang umiinit, yung water mag-evaporate, magsisip siya dyan. So, ngayon pumapasok yung tubig dyan. So, nagkakaroon ng parang maceration, instant maceration. After nun, syempre, dadaan siya dyan. Then, yung condenser mo, water in, water out. So, pinapalamig niya ngayon yung temperature dito. Para ngayon, yung gas mo is ma-convert into liquid. 'Di ba? Tapos noon, syempre, again, may calibrations yan. Clevenger nga. May calibrations yan. May kita mo anong level o gano'ng karami na ngayon yung volatile oils na collect mo. And once done, ang mangyayari is yung stopper mo open mo, then meron kang collector na gagamitin. So sa part naman ito yung Clevenger natin. So may nakasuksok na tube dyan, palabas, water in, water out. Kasi nandito ngayon yung presence ng gas. 'Di ba? Kasi nga nag-volatilize nga. Siyempre, paano ba nagvo-volatilize? Kapag nagvo-volatilize po, yung gas is laging nasa taas. Okay? Tumataas pag volatilize. Diba? Ngayon, pag nagko-condensate na ang nangyayari, bumababa na ngayon siya kasi nga mabigat na siya, nagiging tubig na siya. Diba? Kumbaga yung idea lang ng matter natin, yung solid, liquid, gas, nasa taas lagi ang gas, nasa baba ang solid at liquid. At nasa ilalim ng liquid ang solid, diba? So anyway, going back. So ganun yung process niya. Same din yung nangyayari dito, diba? So ang purpose talaga natin is malaman natin yung exact amount ng volatile oils mula doon sa preparation na ginagamit natin. So ito ay isang klase ng heater na kung saan nakalubog siya. Okay? Ang tsura niya para siyang bowl talagang literal. Yan. Tapos may wire, may connector siyang wire dyan. So, ayan. So, ayan, nabanggit ko na. If oil is lighter than water, please take note, yung volume is directly measured in the receiver, which is provided with a lower portion graduated to tenths of millimeters. So, yung calibration nito, okay, nakita nyo naman, is calibrated to 0.1 millimeter. Diba? So, babagsak talaga siya dyan. Okay. Okay. So, next naman, when the oil is heavier, the oil is transferred to measuring cylinder and the water naman na mahalo doon is nahihiwalay sa separator. Okay? Diba, imagine niyo yung separatory funnel. Kung ano yung nagsisettle, kinokollect natin. Diba? Then yung may iwan, hinahayaan lang natin doon. Binawash natin siya ng binawash hanggang sa mawala na talaga yung separation. Or totally is ma-extract na talaga natin siya. So, ganun lang yung style. Ngayon, kapag nasa taas naman yung oil, ang gagawin natin is i-remove natin, tatanggalin natin yung water, ko-collect natin, then dispose natin, then ko-collect natin yung oil sa taas. Kumbaga, ang idea lang nito, kapag nasa ganong Clevenger ka, okay, syempre, ina-expect mo nasa taas yung oil, paano mo kukunin yung nasa taas na oil? Syempre, kailangan mo kunin mo na yung tubig at itapon. Diba? Kapag nasa ilalim naman yung oil, ang gagawin mo naman is kunin mo na yung oil. Diba? At hayaan mo na doon yung tubig. So, yun lang yung gusto niya sabihin dito. So, again, the volume of oil must be measured at 25 degrees Celsius kasi yan yung common na stable nila at ganitong temperature. And yung oil is usually expressed in weight.
'Diba? Kasi it is dried with anhydrous sodium sulfate and its specific gravity then is usually at 25 degrees Celsius kasi stable sila doon after measuring its volume. Okay? So, let's start with the first group of volatile oil. So, assay for ester content. No? So, please take note, ester are form of acetate of alcohol. Okay? Kumbaga, medyo magkamag-anak sila. Pero, alam naman natin, yung acetates, yung structure ng acetates, okay, parang, ano lang siya, esterification nga, di ba? Ano ba? Kumbaga sa pamilya, naghiwalay lang sila at pinag-combine. Diba? Kaya naka-form ka ngayon ng ester. So anyway, ester or reflux with alcohol or alcoholic potassium hydroxide. So nagkakaroon ng saponification, if you remember in fixed oils, nagkakaroon ng saponification kasi nga it's oil and base. Diba? And nag-yield siya ngayon ng free alcohols at yung mga potassium salt naman is nandun lang sa preparation. Kumbaga, if you react alcohol um, if you react ester and potassium, okay, hydroxide, ang magiging byproduct mo expectedly ay free alcohol at mga potassium salt mula doon sa preparation mo. Dahil nga doon sa presence ng acetate. Acetate is a base, di ba? So ngayon, acetate, tama. Acetate is a base. So ngayon, mangyayari is mag-react lang siya at parang nagkakaroon ka lang ng soluble salt. Di ba? So, ano yung requirement or ano yung parang way mo to quantify yung volatile oil if ganito yung process mo. So, please take note that in ester value, okay, the number of milligram of potassium hydroxide is equivalent or yun nga, other word, is required to saponify or is equivalent to 1 milligram of sample. So, ngayon, kapag nagkakaroon ng preparation nito, kailangan mong i-evaluate gano'ng karami nakakonsume na potassium hydroxide. Kasi doon naka-base yung amount ng sample mo. So, this is the formula used in ester value. So, may kita nyo, you have the blank, you have the actual. Pero, or di naman kaya, parang it's a simple volume times normality times 0.19831. Kasi, depende ko ni yung ginamit na ester or acetate ba doon sa preparation. So, for this one, pinaka ginagamit in ester value is methyl acetate. So, ang kanyang MEC or the factor is 0.19831. Please memorize. So, kaya lang anong gagawin. So, 10 gram of sample is in Erlenmeyer flask. Then, nag-add ka ng alcohol to neutralize. Then, nag-add ka ng potassium hydroxide reflux, pinalamig. Pagkatapos, nag-titrate ka. Same titration pa rin siya, katulad ng fixed oils. So, ngayon, based on this formula, paano mo siya kakomputin? So, given na dito, meron na tayong 10 milligrams of sample. Then, saan manggagaling ngayon yung ml? After titration, kailangan mong alamin gano'ng karaming volume na consume niya during the titration process. At dito mo siya ngayon ilalagay sa unahan, sa ml of either black or actual. The normality, yan. So, given na dyan, 0.5 normal. At syempre, yung factor times 100. Then, ganun po ang magiging computation nyo for the total esters in peppermint oil. Okay? So, another example. So, we have 9 milligrams of sample.